Lalait kami na yung mga badyaw daw madudumi, yung walang pinag-aralan. Siyempre nasasaktan, sinasabi ko, huwag kayo ganyan. May mga badyaw din na nakakapagtapos ng pag-aaral at may magagandang trabaho. Ang pagtanggap sa kanila na inaasahan sana ni Shaima sa mga kapwa Pilipino, naramdaman niya sa isang Hapon, si Hero. Katong timing, feel ko ganahan ko tagad niya, magkilig ko niya. Sinabihan lang ako ng katabi ko, "Hoy, siya yung hapon laging nakatingin sa'yo." Tapos sabi ko, sa dami-dami ng tao, nakatingin talaga siya sa akin. Sabi nila, balang araw darating ang iyong tanging hindi hiling. Gwapa siya. Hantod wala pa ko kita niya, dugay na wala ko kilig, pero katong timing nakilig ko. At ngayon, nandyan ka na. Paanong ang isang Hapon napunta sa komunidad ng mga badyaw sa Cebu? At ano naman ang posibilidad na ang isang dayuhan o isang Hapon at isang badyaw magmahalan? Ikaw at ako. Nung una raw, walang kapana-panahon si Hero sa pag-ibig. Matagal-tagal na raw nung huli siyang umibig. Samantala, si Shaima, kagagaling lang din daw noon sa isang break-up. Tingin ko, di kasi talaga ako maganda. Para sa akin, imposible talaga magkakajowa or magkaka-boyfriend na ibang lahi. Hanggang dumating sa kanilang barangay, si Hero. Unang kita mo pa lang, parang nabiyani ka. Nagwakwapuhan. Pag nakikita ko yung abs niya, konting kilig din. Kahit minsan hindi na ano sa isip ko na baka maging boyfriend ko siya or baka magustuhan niya ako. Hindi. At ang kanilang mga landas, nag-cruise. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na maikupli. Kasal sa mga badyaw, sayaw mga babae, naihatag tawag panji, ganahan ko tagad niya, notice siya nako. Ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata. Kinakabahan, may ibig sabihin ba to? Sa dami-daming magagandang babae doon, tas bakit ako yung napili niyang lagyan ng panji? Tinamaan daw si Hero kay Shaima, kaya agad niya itong niligawan. Kilig-kilig. Parang espesyal sa akin marinig. Ang tagal ng panahon bago siya nakafeel ng kilig, tas sa akin pa. At ngayon, nandyan ka na. Di mapaliwanag ang nadarama. Handa ko sa walang hanggan. Di basahin, di ka sasaktan. Pero hindi pa man siya sinasagot ng dalagang badyaw. Nalaman ni Hero na papunta na pala ito ng Palawan. Hina-hina ko, dili ko ganahan larga sila. Hindi agi mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Istorya sad ko niya, ganahan ko kasal, pero dili siya mo to. Nag one-on-one talk kami ng nanay ko. Sabi ng nanay ko, sigurado ka na ba talaga? Gusto mo ba talaga si Hero? Niisip ko lang naman hindi natin kilala si Hero. Hindi natin alam kung ano talaga ugali niya. Isang Hapon, isang badyaw. Sa Cebu, nag-cruise ang landas at nagkagustuhan. Paanong ang dalawang nilalang na magkaibang magkaiba nahanap ang the one sa isa't isa? Dahil sa kawalan ng kabuhayan, kahirapan at pagpapaalis sa kanilang mga tirahan, ang ilang mga badyaw napilitang lumipat sa mga syudad at namalimos. Dito sila nakaranas ng diskriminasyon kahit pa sila rin biktima ng kawalan ng oportunidad para sa mga IP o indigenous people. Batid ito ni Shaima, isang badyaw sa Sitio Naba ng Barangay Mambaling sa Cebu City. Nilalait kami na yung mga badyaw daw madudumi, yung walang pinag-aralan. Siyempre nasasaktan, sinasabi ko, huwag kayo ganyan. May mga badyaw din na nakakapagtapos ng pag-aaral at may magagandang trabaho. Ang pagtanggap sa kanila na inaasahan sana ni Shaima sa mga kapwa Pilipino, naramdaman niya sa isang Hapon, si Hero.
Katong timing, feel ko ganahan ko tagad niya. Murag kilig ko niya. Sinabihan lang ako ng katabi ko, "Uy, siya yung hapon laging nakatingin sa'yo." Tapos sabi ko, sa dami-dami ng tao, nakatingin talaga siya sa akin. Sabi nila, balang araw darating ang iyong tanging hindi hiling. Guwapa siya. Hantod wala pa ko kita niya. Murag dugay na wala ko kilig. Pero katong timing, nakilig ko. At ngayon, nandyan ka na. Paanong ang isang Hapon napunta sa komunidad ng mga Badyaw sa Cebu? At ano naman ang posibilidad na ang isang dayuhan o isang Hapon at isang Badyaw magmahalan? Ikaw at ako. Tubong Niigata sa Japan, si Hiro. Gamay batang, permi ko apas ka ng adventure. Solo-solo ko bisagasa. Taong 2014, si Hiro sa Pilipinas naman nakarating. Hantod abot na ko sa Cebu. Nako dagang mga amiga mga Bisaya. Padon na ko uli sa Japan. Murag bingaw na ko. Wala na ko dayong uli. Hantod kabaw na ko mo Bisaya. Naging volunteer siya sa isang charity program. Hanggang isang araw, pumukaw daw ng kanyang atensyon ang mga Badyaw sa Cebu. Sige sila ingon na ko mga Badyaw kanang hugaw o mga dagang mangayo discriminate mga Badyaw. Pero dili sila kabaw sa tinod nga Badyaw. Friendly mga Badyaw. Nung first time koyog ko mananggat, I realized I'm alive, feel alive. Hanggang tuluyan ang binago ni Hiro ang kanyang pamumuhay sa piling ng mga Badyaw na nirahan sa Sitio Naba. Konnichiwa, Matsuda Hiromu desu. At para meron pa rin siyang pagkakitaan, nagva-vlog at nagtutour guide siya ngayon sa Cebu. Ganahan ko spread inside tinod nga mga Badyaw. Mao ni writing blog gamit social network service. Akong vlog kasagaran ba sa mga Japanese. Tungod akong buhat, daghang mga Japanese abot diri sa Badyawan. Daghang mga Japanese kabaw sila unsay mga Badyaw. Mga Japanese touristad, mga kuyog sad sila managat ubang mga Badyaw. Para kabaw sila unsay mga culture nga mga Badyaw. Nung una raw, walang kapana-panahon si Hiro sa pag-ibig. Matagal-tagal na raw nung huli siyang umibig. Samantala, si Shaima, kagagaling lang din daw noon sa isang break-up. Tingin ko, di kasi talaga ako maganda. Para sa akin, imposible talaga magkakajowa or magkaka-boyfriend na ibang lahi. Hanggang dumating sa kanilang barangay, si Hiro. Unang kita mo pa lang, parang nabiyani ka. Nagwakwapuhan. Pag nakikita ko yung abs niya, konting kilig din. Kahit minsan hindi na ano sa isip ko na baka maging boyfriend ko siya or baka magustuhan niya ako. Hindi. At ang kanilang mga landas, nag-cruise. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na maikupli. Kasal sa mga Badyaw, sayaw mga babae. Naihatag tawag Panji, ganahan ko tagad niya. Notice siya nako. Ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata. Kinakabahan, may ibig sabihin ba to? Sa dami-daming magagandang babae doon. Tas bakit ako yung napili niyang lagyan ng panji? Tinamaan daw si Hiro kay Shaima, kaya agad niya itong niligawan. Kilig-kilig. Parang espesyal sa akin marinig. Ang tagal ng panahon bago siya naka-feel ng kilig, tas sa akin pa. At ngayon, nandyan ka na. Di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan. Di basahin, di ka sasaktan. Pero hindi pa man siya sinasagot ng dalagang Badyaw. Nalaman ni Hiro na papunta na pala ito ng Palawan. Hina-hina ko, dili ko ganahan larga sila. Hindi agi mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Istorya sad ko niya, ganahan ko kasal. Pero murag dili siya mo to. Nag one-on-one talk kami ng nanay ko. Sabi ng nanay ko, sigurado ka na ba talaga?
Gusto mo ba talaga si Hiro? Niisip ko lang naman hindi natin kilala si Hiro. Hindi natin alam kung ano talaga ugali niya. Sabi ko, Nay, sorry. Papakasawan ko talaga si Hiro. Na-inlove na ako sa kanya. Dala para na ako nga murag hatag sa kulab ni mo. Kaya naaka everyday. At sa wakas ay nahanap ko na rin ang aking tanging hinihiling. Isang hapon, isang badyaw. Nag-cruise ang mga landas. Nagkasundo silang mag-iisang dibdib. Pero bago ang kasal, kinailangan munang magbigay ni Hiro ng tinatawag ng mga badyaw na ungsod o dowry na 200,000 pesos. 3 araw bago ang kasalan, meron munang sayawan. Sa araw ng tinatawag nilang magbatal na kasama sa ritual ng kasal ng mga badyaw, pinaghiwalay muna sina Hiro at Shaima. Kinausap ng imam o religious leader si Hiro. Matapos nito, pinuntahan na niya si Shaima. Pero sa kanilang pagitan, may tela. Nung tinanggal ito, nakita na rin ni Hiro ang kanyang pakakasalan. Ang tadhanang nahanap ko sa iyong pagmamahal, ang dudulot sa pag-ibig natin na magtatagal. Para maipabalita na kasal na ang dalawa, si Hiro at Shaima binuhat ng mga kamag-anak at bisita at saka 3 beses na inikot. Feel ko sure akong decide. Hunahuna ko future with Shaima. Love tikad sa dako sa akong heart. I still. At ngayon, nandyan ka na. Di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan. Di ba asahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. 2 taon matapos ang kasalang yon, sina Hiro at Shaima meron ng anak, si Hoshi. Ayon kay Shaima, nakakausap naman daw niya ang mga magulang ni Hiro sa telepono pero hindi pa raw sila nagkikita. Kaya pinag-video call namin sila. Kumbawa. こんばん高3だね。 Mama, I want to see you. Take care always. うん、行きたいね、行きたいね、会いたいね、早くね。楽しみに待ってる。 Akala ko parang ayaw nila sa amin. Pero nagkamali ako. Yun na, yung nakita ko na parang masaya naman yung nanay niya na nakausap kami. Masaya din ako na nakausap ko siya. At ngayon, nandito na. Palaging hahawakan iyong mga kamay. Isang hapon, isang badyaw. Minsan nag-cruise ang mga landas. Ngayon, iisang daan na lang ang kanilang tinatahak. Ang pag-ibig nga naman, walang kinikilalang lahi o pagkakaiba. Basta't nagkakaunawaan ang kanilang mga puso. Mula ngayon